dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay Matapos basagin ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang katahimikan noong Biyernes sa Part 1 ng kanyang pagbubunyag sa di umano'y korupsyon sa 2025 budget, nagpalabas pa ito ng may init na pasabog nitong weekend. Sa Part 2 ng kanyang pagbubunyag, sinabi nito na kasabwat dito si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni SECMI na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Inamin niya ring nag-deliver ito ng pera sa Pangulo. Ito rin ang naging salaysay ni Orly Guteza sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Dito ipinakita niya ang mga larawan ng mga maleta ng pera na i-deliver. Dahil dito mayroon siyang hamon sa Office of the Ombudsman at pati na rin sa Senado na imbestigahan nito. Hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dagdag pa niko, pinagbantaan na rin ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang buhay. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Pero sa kabila ng mga pasabog ni Ko, hindi pa rin kumbinsido ang ilan. Isa na rito si Tatay Romeo na sinusubaybayan ang mga investigasyon sa mga manumalyang flood control projects. Ang dali kasing mag-akusa. Lalo pa, wala ka dito. Wala ka dito. Nandun ka sa malayo kung nasan man siya. So mahirap paniwalaan yung mga sinasabi. Kung talagang tama yung mga sinasabi niya, umuwi siya at dito magsalita. Mga sinasabi niya na may tangka sa buhay niya, noon pa, bago pa siya umalis, kung talagang gustong tirahin, kung alam talaga nila na may alam siya. Anya, mahalaga raw na mayroong pakialam ang bawat Pilipino pagdating sa usapin ng korupsyon. Siyempre, nakasalalay yung kinabukasan ng ating mga next generation kasi. Kaya ako medyo concerned din ako, may pakialam ako. Pero ayon naman sa estudyanteng si Charlene, hindi raw siya naniniwalang hindi nakinabang dito si Ko. Yung gobyerno natin is overall, collectively, hindi maayos. Bakit mo lang isisisi sa isa? Lahat sila dapat managot. Dahil lahat tayo nakakaranas ng korupsyon dahil sa kanilang lahat. Hindi pwedeng sa kanila lang, hindi pwedeng sa isa lang ang sisi. Kaya naman kahit naiinip na raw itong mayroong makulong, tuloy-tuloy pa rin daw siyang makikibaka laban sa korupsyon. Sa tagal-tagal ng panahon, nakakagalit, minsan nakakapagod, pero hindi tayo pwedeng masawa dahil kung tayo mapapagod, walang mangyayari. Kailangan nating patuloy na naninindigan at ipaglaban at isigaw na dapat matapos na itong korupsyon na ito. Ipinagkibit-balikat naman ng Malacanang ang mga alegasyon ni Ko. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid
any of this from happening again. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Nagsalita na rin tungkol dito si DBM Secretary Amena Pangandaman. Ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Ayon sa Malacanang, wala pang warrant of arrest laban kay Ko para pauwin ito. Wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passports ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Dagdag pa ng Malacanang, mukhang hindi daw ito ang tunay na salaysay ni Ko at hindi nila maisasantabi ang posibilidad na iba raw ang gumawa nito. Nauna nang inihayag ng Pangulo na prinoproseso na nila ang pagkakansela sa passport ni Ko habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa mambabatas. Charles Nicolimon, RNG News.